Isang mabiyayang pagninilay pong muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid ko sa Panginoon? Purihin ang Diyos sapagkat muli tayong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkasama-samang muli at magnilay ng mabuting balita niya. Okay, purihin natin siya. Okay mga kapatid, saan man kayo naroon, tandaan po natin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon at nawa sa pagninilay natin ito muli makita natin ang katotohanan, makita natin kung ano ang nais ng Panginoon na ipahatid sa atin. Amen po. Kaya simulan po natin ito sa isang maikling dasal uli sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa kabutihan mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga inihahanda mong muli na biyaya sa amin, lalo po ang liwanag ng iyong mga salita. Ang iyong mensahe ngayon na nananalig kaming gagamitin mo upang sa gayon kami mailagay sa tamang landas, Panginoon, palapit sa iyo. Kaya naman dalangin po namin, Panginoon, na muli kami ay samahan mo, gabayan at kalugdan po, Panginoon, ang aming pagninilay at kayo po ang maging guro namin, kayo po ang magsalita sa amin, gamitin mo po ang iyong lingkod para maging alulod ng iyong katotohanan, ng iyong mga salita, ng iyong mensahe. Pagalingin ang mga may karamdaman at pagpalain ang lahat ng nagugulumihanan. At nawa po din mamaya, Panginoon, sa huling parte ng aming pagninilay na ito, O Diyos, ay basbasan mo ang lahat ng tubig mamaya, Panginoon, at gamitin mong instrumento kung paanong ginagamit mo ang mga instrumento nung una sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Panginoon, gamitin mo rin nawa ang tubig na ito na simbolo ng buhay, simbolo, Panginoon, ng paglilinis, panlinis, Panginoon. Okay? Naniniwala po kami, O Diyos, Lord, nariyan ka para siyang gumawa ng lahat ng ito. Alang-alang po, Ama, sa pananampalataya ng bawat isa at alang-alang din sa dugong nabuhos sa bundok ng Kalbaryo ng aming Panginoong Hesus. Ama, ito po'y aangkin na namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Okay, mga kapatid. Ang nais ko pong i-share sa inyo, saan man kayo naroon, ay mula sa aklat ng Unang Pedro chapter 5, okay, verses 6 to 10. Pakinggan niyo pong mabuti at napakahalaga po nito, lalo sa kapanahonan. Okay, sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinaggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Glorify the name of God. Okay. Alam nyo, sa mga sandaling katulad nito, na tayo dumaraan ng matinding pagsubok na pandaigdigan, ay isang nakita kong mensahe ng Panginoon yung bang tinitingnan talaga ng Panginoon kung ano ang mga pinapahalagahan natin. Kung ano ang mga pinapahalagahan natin. Amen po. Lilitaw at lilitaw sa mga ganitong pangyayari kung ano talaga ang mas binibigyang importansya ng tao. Amen. Okay. Mga kapatid, nawa sa pagkatapos ng ating pagninilay, mamaya makita natin kung ano talaga ang pinakananais ng Panginoon sa ating buhay.
Alam niyo, lahat tayo nagsusumikap. Walang taong hindi nagpupunyagi. Iba't iba lamang ang pinagpupunyagian. Pero iisa ang goal, ang maging tagumpay sa buhay na ito. Kaya lamang ang nakakalungkot ay mas marami yung ang tagumpay na hinahangad ay yung panandalian lamang, yung dito lamang sa lupa. Kaya minsan dahil sa hindi nalulugod ang Panginoon, kahit na yun ang ating pinagtutuunan, kapag yun ang ating pinagtutuunan, nagpaparamdam ang Panginoon at nagpapakita ang Panginoon na hindi niya nagugustuhan yung ating tinatarget, yung ating talagang hinahangad. I-focus po natin sa tunay na success. Kaya sa pagninilay natin ito, ay gusto ko pong ituon natin ang ating isipan at puso sa tunay na success, true success. Yung totoo, yung dapat lang, yung talagang gusto ng Panginoon na success. Amen? At sa pamamagitan ng ating binasa ay ipapaliwanag sa atin ng Panginoon kung paano natin mararating yung totoong success at kung ano yung totoong success. Amen. Okay, mga kapatid. Just sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 10, napakaganda ng mga sinabi ng Panginoon sa bawat talata na binanggit diyan. Iisa-isahin po natin at makikita natin kung paano natin makakamtan yung tunay na success. Una sa lahat, ano nga ba ang tinutukoy ng Panginoon na tunay na tagumpay? Ano yon? Unang-una ito, mga kapatid ko sa Panginoon, yung tinatawag na eternal glory. Eternal glory o walang hanggang kaluwalhatian. Sabi doon sa verse 10, tingnan nyo, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ito pala ang inahanda ng Panginoon. Ito yung tunay na success, yung eternal glory, yung walang hanggang kaluwalhatian. Yan ang tunay na success. Bakit nga? Tingnan nyo, pakinggan nyo ha. Bakit kaya ito talaga ang pinakang totoong tagumpay na dapat makamta ng isang tao at dapat pinagsisikapan, pinagpupunyagian at ipinofocus ang talagang kanyang attention, ang kanyang puso sa bagay na ito. Okay. Tingnan nyo, sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, sabi ito, sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, super successful ka na sa paningin ng mundo, sa paningin ng tao. Kaya araw-araw nababanggit ang pangalan ni Bill Gates. Kasi isa sa pinakatagumpay na itinuturing ng sanglibutan o ng mundo, ang tagumpay ni Bill Gates. Siya po yung naka-imbento na yung ating mga ginagamit na computer na yan, mga kapatid, at siya ang kumikita ng lubos-lubusan dyan. Sabi nga, natutulog na, kumikita pa si Bill Gates at hindi basta-basta ang kinikita. Amen po. At kaya nga, ang dami-daming nag-iisip ng kung ano-ano kay Bill Gates. But then, out na tayo doon. Ang mahalaga, naiintindihan natin ito. Ulitin ko po ha, sabi doon, sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Matulad ka halos kay Bill Gates. Sigit pa kay Bill Gates ito, tinutukoy dito. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili o ang kanyang kaluluwa. Ano ang may bibigay ng tao kapalit ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa? Ano nga saysay na makamtan mo lahat? Of course, wala naman talaga magkakamit ang buong daigdig. Pero tingnan nyo, napaka-exaggerated na sinabi ng Panginoon dito. Talaga isinagad na niya ang kanyang pagkakasabi. Si Jesus kasi mismo nagsabi nito, ano daw ang mapapala mo? Makantan mo man ang buong mundo. Yung iba, makapagpatayo lang ng bahay, di ba? Ang pangarap. O kaya makapag-impok ng malaking pera sa bangko. O yumaman, ika nga, talagang umasenso sa buhay at hindi na dumanas ng kahirapan. Kasi ang kahirapan na tinutukoy lagi dito sa mundong ito yung wala kang pera. Wala kang pera. Yan, pag wala kang pera, you are considered na mahirap na tao. Dukha.
Amen? Walang swerte. Walang tagumpay na nakamtan. Kuha nyo? Okay. Pero sabi ng Panginoon, doon sa ating binasa, anong mapapala nga ng isang tao? Makamtan mo man ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Anong maipapalit mo? Anong maibabayad? Kahit napakayaman natin, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Yung kapahamakan na darating. Tandaan po natin. Ako po'y nagsusumamo sa inyo. Buksan nyo po ang isipan at puso nyo. Buksan nyo po. Huwag kayong pumayag na hindi sigurado ang buhay na walang hanggan. Huwag kayong pumayag na hindi nyo sigurado ang eternal glory kapiling ang Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang impyerno ay totoo. Ang impyerno po ay totoo. Kaya, mga kapatid, nagmamakaawa ko sa inyong, ito po'y tanggapin nyo ng lubusan, alang-alang sa Diyos o sa Panginoong Hesus, naghirap doon sa bundok ng Kalbaryo, para wag lamang tayo mapunta doon. Para wag lamang nating sapitin ang kapahamakan na nakaamba sa napakarami na binaliwala ang pagpapakasakit ni Jesus 2,000 years ago doon sa bundok ng Kalbaryo. Hindi po basta-basta ang ginawa niyang sacrifice para lamang tayo'y malibre sa impyerno. Ang impyerno, ulitin ko po sa inyo, sabi sa Matthew chapter 24, if I'm not mistaken, sabi doon, ito hindi nilikha para sa tao. Ito nilikha para sa demonyo. But then, God hates sin. He doesn't hate the sinner. Pero, nasusuklam siya sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay mukha ng diablo. Ang kasalanan ay ito yung mukha, ito yung tatak ng diablo. Ito yung damit ng demonyo na kinasusuklaman ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya binayaran niya yung kasalanan na yan para sa gayon makamta natin ang original plan ng Panginoon, yung makasalo tayo sa maluwalhating presensya ng Diyos. Amen po? Ngayon, kapag babaliwalain natin ito, darating ang panahon, mga kapatid, na totoo yung sinabi sa Biblia, marami ang magngangalit ang ngipin pagdating ng takdang panahon. Magngangalit ang ngipin. Bakit? Sa sobrang hirap at sa sobrang panghihinayang at sa sobrang galit sa sarili. Na kung bakit pinakawalan niya ang pagkakataon na makapiling ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kasi pagdating ng takdang panahon at nakita natin ang ating sarili na hindi tayo kapiling ng Diyos, bagkos ay makakasama natin ang demonyo, yung mga demonyong pinarurusan sa impyerno ng habang panahon ng walang kaparis na hirap. Wala na tayong sisisihin kundi ang ating sarili. Sapagkat simula't simula pa nang tayo isilang, ibinigay na ng Panginoon sa atin ang lahat ng pagkakataon para makalibre o makaiwas doon sa kaparusahang walang hanggan. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kung nagbibiro siya, kung hindi totoo yan, hindi na siya bababa para magpapako pa sa krus. What for? Para ano? Para ano at magpapakahirap siya? Amen? But because iyon talaga ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Sabi sa Romans chapter 3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Amen? Okay, so, sabi sa Luke chapter 12, verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Tingnan nyo, hangang-hanga lagi tayo sa mga umasensong tao. Hangang-hanga lagi tayo sa dumami ang pera, sa mga taong dumami ang pera, dumami ang kanyang kaari-arian at kabuhayan. Pero maliwanag na sinasabi dito
Sabi dito, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi masusukat yung value ng ating buhay, kung ano ang ganda ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. Hindi yan po nasusukat sa dami ng ating ari-arian, sa dami ng ating tinatangkilik, sa dami ng ating pera. Tandaan po natin yan. Si Jesus mismo po ang nagsabi, iminumula tayo ng Panginoon dito. Time will come, we will leave this planet. Sabi nga sa Ephesians, sabi doon, sa Philippians, sabi doon, 3:20, we're not citizens of this world, we are citizens of heaven. Amen. Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Pero tatandaan natin, katulad nga dito sa Pilipinas, atin, kahit na tayo pa ay inaalok na maging US citizen at ayaw natin. Marami akong kaibigan na nung makakilala sa Panginoon, inaalok na tumira sa States ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero, sabi nila, dito na lang kami. Kasi, dito, makapaglilingkod kami sa Diyos, hindi kami mawawalay sa Diyos. Doon, pagdating namin doon, di namin alam. Dito, kita namin ang ipinagagawa sa amin ng Panginoon. Nakita nyo? Ibig sabihin, doon pa lang, mayroon ng yung kapag ikaw ay yung katotohanan na kapag talagang alam mo yung pinapahalagahan mo, sukdula na may malaking i-give up ka. Sa paningin ng mundo. Sa paningin ng mundo yon, malaki yon. Pero sa paningin ng Diyos, wala yon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sa Luke chapter 12 pa rin, verse 20 to 21, mayroong isang napakayaman na talagang hindi na niya malaman ang kanyang gagawin sa kanyang kayamanan, kung papaano niya itatago o iimpukin hanggang sa kanyang huling sandali. Amen? Okay. Kaya sabi niya, nung makapagpagawa siya ng maraming sisidla ng kanyang mga ani, ng kanyang kayamanan, sabi niya, tutulog na lamang ako at kakain, magsasaya hanggang pagtanda ko. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon sa verse 20 to 21, eto, pakinggan ninyo, sabi, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, hindi tayo mayaman. Bakit? Ang kayamanan, mga kapatid, kaya ibinibigay sa atin ng Panginoon ay may purpose. Pero maraming taong pinagyaman ng Panginoon, hindi tinatanong ang purpose. Why did you, Lord? Why did you? Ginawa mo akong rich na ganito o wealthy na ganito. Bakit? Anong purpose mo? Hindi. Ang ginagawa nila, ini-enjoy nila yung kayamanan. Sa paano? Magta-travel dito, magta-travel doon, kakain ng ganito, kakain ng ganito, bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Hindi tinatanong ang Panginoon, Lord, bakit mo ako pinagyaman ng ganito? Bakit mo ako binigyan ng karami-raming ganito? Amen? Dapat naiintindihan po natin yan. Why? Because time will come. Sabi sa Bible, magsusulit tayo. Magsusulit tayo. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, much is given, much is expected. Ang binigyan ng marami, ay hahanapan ng marami. Ang binigyan ng kokonti, hahanapan lang ng kokonti. Amen. Okay. So, kapag binigyan ka ng marami, magtanong-tanong na tayo sa Diyos niyan. Amen po? Okay. Now, ano-ano ang dapat nating gawin upang makamta natin ang tunay na tagumpay? Yung tunay o yung true success, yung real success, mga kapatid, paano natin makakamta nito? Binanggit po dito sa bawat talata na ating binasa sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Okay? Simulan natin sa verse 6. Paano natin
makakamtan ito? Number one is, magpasakop tayo sa Diyos. Magpasakop. Sabi doon, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. O, dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. May takdang panahon. O, so, the first thing na gagawin natin ay magpasakop tayo sa Diyos. Ang tanong, ano-anong kailangan para makapagpasakop tayo sa Diyos? Hindi, halimbawa, isang bansa na sinasakop ng kabilang bansa, paano nagaganap na masakop yon? Hindi masasakop ang isang bansa hanggat hindi susuko yung isang bansa. Pero hanggat nakikipaglaban, hindi pa nasasakop yun. Hanggat nakikipaglaban. Kaya nga, mayroong isang general ng US na nangmuno sa isang digmaan, pero isang araw nagsabi siya, if I were not mistaken, ito yung gera sa Vietnam, na sabi niya, not all wars can be won. Not all wars can be won. Hindi daw lahat ng digmaan ay mapananalunan. Bakit? Kasi nakikita ng mga taga-US noon, ng mga Amerikano, handang mamatay ang mga Vietnamese. Handang silang maubos hanggang sa kahuli-hulian. But they will never surrender. Amen? Kaya tinigilan nila. Tinigilan nila ang pag-invade doon sa Vietnam. Okay, ganun din tayo eh. Kapag hindi tayo susuko sa Kanya, hindi tayo masasakop ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Hindi tayo masasakop ng Diyos hanggat hindi tayo susuko sa Kanya. In other words, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Yung isusuko mo ang sarili mo sa Kanya. Lord, I am a sinner and I cannot do anything apart from you. And I cannot save myself. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Yung pagsuko na yan, yung pag-surrender sa Kanya, yun lamang, yun ang first step para tayo ay masakop. Secondly, ito, yung pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, yung kinikilala mo, nananalig ako po na ikaw ang Diyos. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan. Wala kaming magagawa sa ganang sarili namin. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Amen? Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na ipasok kami sa langit sa tamang panahon, sa takdang panahon. At pangatlo, yung pagsunod sa kanyang batas. Ganon din, di ba? Kapag sinakop ka, halimbawa sinakop na isang bansa, pag sinakop na ng isang bansa at nagpasakop na yung bansang sinakop, tandaan po natin, ang iiral na batas doon ay yung batas ng sumakop. Ganon din sa atin, mga kapatid. Hanggat hindi batas ng Diyos ang ating sinusunod, hindi po tayo mabibilang sa mga nagpapasakop sa Diyos at sa gayon, malabo ang tunay na success natin sa takdang panahon. Maliwanag po ba? Okay. Ang batas, generally, ang batas ng Diyos ay dalawa. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Yan ang general na batas ng Panginoon. Yung ang Diyos ang pinakang-iibig. Huwag nating iibigin ang ibang bagay, ang ibang tao, kahit pamilya, kahit mahal sa buhay, mga kapatid, nang higit sa Diyos. Nang higit. Iibigin mo, pero huwag mong iibigin nang higit kay sa Diyos. Amen? At ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Kung paano pinapahalagahan natin ang ating sarili, ganun natin pahahalagahan ang ating kapwa, no matter who they are. Amen? Okay, makasalanan man sila o hindi, huwag nating ituturing na tayo'y higit kaysa kanila. Pare-parehas lamang tayong nangangailangan ng tagapagligtas. Amen? At kung wala ang tagapagligtas, we are all, tayong lahat, ay destined sa eternal punishment. Kuha niyo po, mga kapatid, wala. Kahit na ikaw'y mabait,
Kahit na ikay masipag, kahit na kilalang kilala ka sa iyong kabutihang tao sa bundong ito, kung walang magliligtas sa atin, sa kapahamakang walang hanggan, pare-parehas lamang tayo. Pagdating ng takdang panahon, impyerno lahat tayo. Kuha nyo, mga kapatid? Okay. So, number 1 ay pagsuko. Pangalawa, doon sa binanggit, yung sa verse 7, sabi doon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating concerns o yung lahat ng ating yung ating kinababalisan. Sabi doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Hindi natin magagawa na maging successful, makamtan yung eternal glory kasama si Jesus kung hindi tayo magtitiwala o ipagkakatiwala natin sa Kanya. Ang lahat ng ating mga concerns, yung ating mga kinababalisan o alalahanin sa buhay, pagkain, pananamit, o ano mang kakailanganin natin dito sa mundong ito, tandaan natin, hindi natin mapagtutuunan yung tunay na success kapag lagi tayong may alalahanin sa buhay. Amen? Ang lagi nating alalahanin lagi, mga kapatid, tandaan natin, ito bang dinadaanan ko ay patungo sa buhay na walang hanggan? Ito bang ginagawa kong pagkilos? Lagi natin tatanungin ang sarili natin, yung kinabibisihan natin. Marami tayong kinabibisihan. Bakit? Nasa likod niyan, mayroon tayong inaalala. Mayroon tayong alalahanin. Kaya busy tayo dyan. Ngayon, ang tanong, lagi, tanungin natin ang sarili natin. Sabihin natin, ito bang ginagawa kong ito? Yung bang pinagkakaabalahan kong ito? Ito ba'y inaakay ako sa kabanalan? Ito ba'y inaakay ako sa kaligtasan? Ito ba'y inaakay ako patungo sa aking tagapagligtas? Sa kaluguran ng aking tagapagligtas? Amen? Yun. Mahalagang ating tinatanong at nasasagot natin, oo naman. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon. Tandaan natin, yung demonyo, may demonyo, yung demonyo, kapag hindi ka mapigilan, kapag tayo hindi mapigilan na maglingkod sa Diyos, tuturuan na lamang tayo ng maling paglilingkod. Amen? Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid, na lahat ng ating mga concerns o alalahanin ay ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Okay. Ano nang kailangan para maipagkatiwala natin ang lubusan? Unang-una, huwag nating angkinin ang ating buhay dahil tinubos na tayo kaya't Siya na ang may-ari sa atin. Hindi natin maipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya kapag ito inaari natin. Pero kung maliwanag sa ating isipan na ito'y hindi na atin, kundi tinubos na ng Panginoon, Kanya na ito. So, sinong higit na magmamalasakit diyan? Ang Panginoon na Siyang tumubos, Siyang may-ari. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili lang kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. See? Tingnan nyo. Sabi doon, hindi na inyo yung katawang yan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 19 to 20, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang ipinambayad niya sa atin, kung kaya tayo Kanya na, ang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, kaya hindi na tayo pag-aari, hindi natin pag-aari ito. Ayun naman talaga ang katotohanan eh. Hindi naman natin pag-aari ang sarili natin, pag-aari tayo ng Diyos, Siya ang lumikha. Ngayon, nagkaroon ng kapangyarihan demonyo sa atin, pero tinubos tayo ni Kristo ng Kanyang dugo. Kaya tayo pag-aari niya. Kung maliwanag sa atin na tayo pag-aari ng Diyos, ano nga alalahanin mo? Amen? Kaya ako, hindi na ako nag-aalala. Sasabihin ko, hindi naman akin itong katawang ito, tinubos na ito ni Kristo. Sino mag-aalaga nito? Di yung may-ari. Amen? Sino magmamalasakit dito ng higit? Sino mag-iingat dito? Di yung may-ari. Amen? Okay. Next is ito. Tingnan nyo ha. Sabi doon, ito pa ha. Pakinggan natin ha.
Magagawa natin ipagkatiwala ang buo nating buhay sa Kanya kung tatanggapin natin ang katotohanan na ang Diyos lamang ang makakagawa. Oh. Ang Diyos lamang ang Diyos lamang ang nakakaalam ng the best para sa atin. Sabi sa Psalm, Awit, chapter 1, verse 39 to chapter 139, verse 16. Ako'y iyong nakita. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ang Diyos ang nakakaalam kasi may plano siya. Yun ang ibig sabihin dito, nakatitik na yan. Ibig sabihin, nakasulat na kung anong dapat na mangyari sa atin. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you. Ako lamang nakakaalam ng plano sa iyo. Bakit? Siya naman talaga nagplano. Kaya ipagkatiwala natin, siya ang nakakaalam ng higit. Pangatlo, para maipagkatiwala natin ng lubusan ang ating buhay sa Kanya, tanggapin natin ang katotohanan na ang Diyos lamang ang makagagawa ng the best para sa atin. Maraming the best ang hindi natin kayang gawin, mga kapatid. At tanging Diyos lamang ang makakagawa. Una pa nga, siya naman talaga nakakaalam din ng the best. Kaya alam niya din, at siya lamang may kakayahan, kapangyarihan na ibigay sa atin ang the best sa ating buhay. Amen po? Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Maliwanag po, pagkatiwala niyo, huwag kayong matakot, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Huwag natin katakutan ang future. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hanapin natin. Amen? Ang paghahari ng Diyos. Yung wala na sa atin ang takot. Sabi nga ng Panginoon sa verse 34 doon, wag na niyong ikabalisa ang tungkol sa bukas o sa kinabukasan, sapat na ang bawat alalahanin natin sa bawat araw. Amen? Okay. Now, ito. Pangatlo na dapat natin gawin, sabi doon sa verse 8 naman, doon ang ating binasa, sa reference text natin, sabi doon, maging alisto tayo at labanan ang demonyo. Sabi sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa o masisila. Labanan ninyo siya. Amen? Sabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit? Siyempre, ayaw ng demonyo makamta natin yung eternal glory. Ayaw niya. Ang gusto niya, makasama tayo sa eternal punishment. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya ko po sinasabi ng totohanan sa inyo, the signs are all already here. Amen? Talagang maliwanag na, mga kapatid, yung mga signs na Jesus is coming very soon. We do not know when or where, pero tandaan po natin, surely He will come again. Amen po? Kaya maliwanag po yan. Sayang pag hindi tayo nakapaghanda. Amen po? Sayang ang buhay. Lagi ko sinasabi, ang buhay na hindi hahantong sa langit ay isang walang kwentang buhay. Isang nasayang na buhay. Kuha nyo? Bakit? Sayang na sayang kasi tinubos pa nga ni Jesus. Talagang nagpakahirap si Jesus and then pinabayaan pa rin natin. Wala na tayong sisisihin kundi ang ating sarili. Amen po? Okay. So, sabi doon ay maging handa kayo. No, alam nyo, how to fight the devil. Ito yun prayer. Pray pa more. No? Humingi lagi tayo ng tulong sa Diyos. Pray, pray, pray. Hindi natin kayang labanan ang diablo sa ganang sarili natin. Kailangan natin ang tulong niya. Amen? Hilingin natin na tayo puspusin lagi ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, the spirit that is in you is greater than the spirit of this world.
Ang Espiritu daw na sumasa atin kapag ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, ay higit na makapangyarihan kaysa anumang Espiritu na dito sa mundong ito. Lalo na yung kadiliman na yan. Yung Espiritu ng worldliness. Amen? Napakalakas niyan ngayon, mga kapatid. Napakaraming taong wala nang iniisip kundi ang material na bagay, kundi ang pangsamantalang bagay sa mundong ito. Huwag po tayong mga kanilay, mga kapatid, huwag kayong palinlang dyan. Huwag kayong sumama sa ganyang pananaw. Tandaan natin, mayroong end ang buhay. Amen. Kaya ako sinasabi ito sa inyo dahil mahal ko kayo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ayaw kong mapahama kayo. Ayaw kong madaya kayo ng diablo na ito. Ang demonyong ito, mga kapatid, ay mandaraya. Kaya, ang gagawin natin, alamin natin ang kanyang mga pagkilos, ang kanyang mga pamamaraan. Tandaan natin, sinungaling po ang demonyo. Marami siyang, kapag hindi tayo aware, hindi tayo familiar, mga kapatid ko sa Panginoon, pag hindi tayo familiar sa Word of God, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, tandaan po natin. Kaya mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos, tamad magbasa, mag-seminar, magtanong, mga kapatid, nakakalungkot po yan, mga kapatid. We are in a danger zone. Nasa danger zone po tayo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, read, listen, study. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Pray. Because the devil is like a roaring lion, always seeking someone to devour. Nandiyan lang lialigid, lagi tayong niloloko. Oo, hindi naman siya yung demonyo na katulad na pinapalabas sa TV o sa mga sine na mayroong itsura. Hindi. Dahil kapag nakakita ka noon, laglo mo silang lalayuan. Hindi sila magpapakita. Dahil lalong hindi ka sasama. Sasama ka ba sa ganong itsurang demonyo na nakakatakot? Of course, your natural tendency ay to get away, di ba? Amen po, mga kapatid. Run away. Bakit? Nakakatakot eh. Kaya hindi niya gagawin yon. Ang gagawin niya, gagamit siya ng mga instrument para i-divert ang ating puso at isipan away from the Lord. Amen? Away from godliness, away from holiness. Sabi pa naman ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 14, sabi ng Panginoon ay, be holy, because without holiness, no one can see God. Maging banal kayo. Kaya, tingnan nyo, kaya ang tinanim ng demonyo sa mga tao, pag ang tao ay nagpapakabanal, nakakatawa. Kapag ang tao ay nagpapakabanal, parang nababaliw, parang nasisiraan, parang out of this world, parang ganon. Amen? Parang wala ka sa uso, wala ka sa sa tamang pag-iisip pag ikaw'y nagpapakabanal. Pero pag ikaw'y palasing-lasing, okay lang. Kapag ikaw lalo pag politiko ka at hindi ka yumaman pag politiko ka, tatangahin ka pa ng mga tao. Sasabihin, ang engot-engot mo. Minsan ka lang nakaupo, hindi ka pa nangurakot. Tingnan mo, ganyan ang mundo. Kuha nyo? Kasi iba ang standard ng mundo. Laging batayan dito, power, pera, property, position, yan. Profession, yan laging pamantayan dito. Pero yung holiness, di pinag-uusapan yan. Corny yan. Kapag ang pinag-usapan ni kabanalan, corny yan. Amen? Hindi masarap pag-usapan yan. Pero sa langit, iyan ang laging gustong marinig ng Diyos at ng mga anghel, mga banal sa kalangitan, yung mayroong isang taong nagsusumikap magpakabanal. No matter what. Amen? So, kailangan, mga kapatid, yung para malabanan natin, ang diablo na yan, makipag-isa tayo kay Kristo. Makipag-isa, ng lubusan. At yung mga Katoliko, lagi kayong sumimba, lagi kayong tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Yan ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo malakas ang pagkuha natin ng power. Because God promised. Jesus Himself. Sinabi niya yan. Amen? Okay.
Of course, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan laging kabisado natin ang Word of God kasi hindi natin malalaman ng sure ang tama at mali kapag wala tayong batayan na salita ng Diyos. Kaya dapat familiarize ourselves in the Word of God. Ibabad natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Para sa gayon, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo malinlang ng demonyo. Tandaan natin, salita ng Diyos ang ipinanlaban ni Jesus nung siya'y tuksohin. Amen? Yung face-to-face na tinukso siya ng demonyo sa isang kalalagayang napakahirap. Pero napaglabanan niya, ang pinanglaban lamang niya, Word of God. Kabisado ni Jesus ang salita ng Diyos. Bakit bata pa lamang, naroon na siya sa templo, nakikipag-usap doon sa mga marurunong, nag-aral ng salita ng Diyos, siya'y taong-taong katulad natin. Amen? Na lumago ang karunungan. Sabi sa Luke chapter 2, hindi basta lumago, kundi nag-aral siya. Amen? Okay. So, at panglima, and last, para magtagumpay tayo ng totoo, yung true success, mga kapatid, ay ito, magpakatatag daw sa pananampalataya. Sabi sa verse 9, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen? Tandaan po natin, matatag na pananampalataya. Ang matatag na pananampalataya ay malalaman mo. Yung hindi natatakot, hindi sumusuko, hindi bumibitaw, nananatili, ano man ang mangyari, hindi nayayanig. Hindi na siya shaken. Amen? Paano maging matatag? Again, prayer. Prayer, Word of God, and dapat meron kayong community. Yan, tumatatag tayo pag meron tayong kanilay, ka-prayer partner, amen? Ka-fellowship, meron tayong community na kinabibilangan. Kapag wala tayong community na kinabibilangan, napakadaling rumupok ang ating pananampalataya. Amen? At ang church natin, maraming itinuturo sa atin. Amen? San man kayo belong, tandaan po natin, huwag kayong aalis. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Pray, 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 pray. Sapagkat the devil is like a roaring lion. Lagi ang dami niyang ginagamit. Gagamitin niya ang lahat ng kinatatakutan natin. Para sa gayon, lalo ng ating mga malsubuin, minsan yan pang gagamitin para tayo'y malayo. Tanda natin, kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos, sagot ng Diyos yan. Amen po? Okay, tayo po'y manalangin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ihanda niyo po yung inyong tubig, mga kapatid. At hayaan natin na sa oras na ito ay muli ang Panginoon ay i-bless tayo. Tandaan natin, ang Diyos mismo, si Jesus mismo, ang gustong tayo magtagumpay. Tandaan natin yan. Kung gusto natin magtagumpay, tandaan natin, mas gusto ng Panginoon na tayo magtagumpay sapagkat ang laki kaya ng hirap niya. Ang laki ng puhunan niya. Di ba pag nagninegosyo, kapag malaki ang puhunan mo, di ba gusto mo magtagumpay? Kasi ang laki ng puhunan mo. Si Jesus, ang laki ng puhunan sa atin. Kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Kaya kung sino ang gustong magtagumpay tayo, yung tunay na tagumpay, yung eternal glory sa piling niya, ay si Jesus. Of course, siya ang malaki ang hirap. Siya ang malaki ang puhunan. Huwag natin biguin si Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, mabigo man tayo sa maraming bagay at nasigurado namang marami tayong magiging kabiguan dito sa mundong ito sapagkat ganyan talaga ang mundong ito. This world is not perfect. Kaya wag na tayo maghanap na laging magkakaroon ng perfection dito. Wala. Contaminated na po ito, lalo na ngayong panahon ito. Mas marami na ang pagkilos ng Diablo para ilayo ang tao sapagkat alam niyang nalalapit na ang kanyang wakas, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? Ang mga pangako ng Diyos ay matutupad ng lahat para sa lahat ng nagtagumpay. Amen? Yung gantimpala
na eternal glory ay pagkakalob sa atin. Kaya kung ano man kung may karamdaman man kayo, may pinagdaraanan kayo, huwag kayo mabalisa. Kaya ang lagi ko pong background na ito yung Come Holy Spirit, yung inaanyayahan natin ng Holy Spirit. Because without the power of the Holy Spirit, whom God promised, we cannot make it, mga kapatid. We need the power of the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon, lalo doon sa mga nanghihina, may karamdaman, nawawala ng pag-asa, yung parang gusto nang bumigay, gusto nang mag-quit. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayong lumapit sa Panginoon. Tapat ang ating Diyos. Father God, in the name of Jesus, muli kaming narito, humihingi po ng tawad. Alam po namin, wala kaming naitatago sa inyo. Bawat segundo, nakikita mo kami. Bawat minuto, nakatala sa iyo ang aming mga gawa. Hindi mo nalilimutan yan. Ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagsuway, nakikita mo. Alam namin nasasaktan ka namin, Panginoon, every time na hindi kami nagiging seryoso, Panginoon, para makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Alam po namin, nasasaktan ka namin sapagkat binaliwala namin ang iyong pinaghirapan sa bundok ng Kalbaryo. Lord, ngayon, malapit na naman ang Pasko. Tulungan mo kami, Panginoon, na masentro ang aming paghahanda, Panginoon, hindi para ihanda ang aming sariling kasuotan, sapagkat hindi naman kami ang may birthday. Ikaw, Panginoon, Jesus, ang may birthday sa darating na Pasko. Nawa, ikaw ang mapasaya namin. Kami ang makapagregalo sa iyo sapagkat ikaw ang may birthday. Father God, sa oras na ito, i-bless mo po kami. Tatawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hugasan kami sa lahat ng aming karumihan. Ano man yung nakita mo sa pamagitan ng aming mga pananalita, mga inisip namin, mga binalak namin, hindi ka lugod-lugod sa iyo. Mga ikinilos namin, lalo na yung pakikipagkapwa-tao namin, kung paano namin tinrato ang aming kapwa, kung paano namin ginugol ang mga biyaya, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, I pray, patawarin mo kami kung hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo. Sa mga, Lord, mga pamamaraan ng aming pamumuhay, mga bagay na hindi naman namin dapat gawin, ginagawa namin. At kung yung bagay na yan dapat ay siya namin pinagkakaabalahan, pero hindi yun ang aming pinagkakaabalahan. Patawarin mo kami, Panginoon, na maraming pagkakataon din na hindi kami nakapagbigay ng parangal sa iyo, gayong kayang-kaya naman namin na parangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga ginagawa, sa pamamagitan ng pagpapakilala namin sa iyo, sa ibang tao, sa aming kapwa, lalo sa aming mga mahal sa buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. Ang iba, hindi mo binigyan ng mahabang buhay. Pero marami sa amin, binigyan mo po ng mahabang buhay. Pero nakalulungkot, Lord, alam namin, nabibigyan ka namin ng disappointment sa aming mahabang buhay. Kasi ang inisip lang namin ay sarili namin, pamilya namin, wala ka sa eksena. Dapat ikaw ang nasa malaking bahagi ng buhay namin, pero hindi yun na nagaganap. Mas minahal namin ang sanlibutan, mas minahal namin ang aming sarili, mas minahal namin, Panginoon, ang mga bagay na lilipas. Pero yung higit na mas mahalaga, hindi namin, Panginoon, nabigyan ng ganong pag-uukol. Patawarin mo kami. Lord, yung mga may karamdaman ngayon, Lord, I pray, i-touch mo po, Lord. Bunga man ito ng kasalanan, patawarin mo na po sila. At pagalingin sila sa anumang uri ng karamdaman na yan. Anumang pagkukulang, patawarin mo na po. Touch mo sila, pagalingin sila. At yung tubig, Lord, i-bless mo po yan, Panginoon. Lord, please, dalangin po namin, Panginoon, na
Ilubog mo po ang kamay mo diyan at hayaan mo ang kapangyarihan mo ang dumaloy diyan. Magpagaling yang mga tubig na yan. Daluyan mo ng pagpapagaling, kapangyarihan ng pagpapagaling mo sa lahat ng uri ng karamdaman, kahit pa cancer, kahit pa diabetes yan, kahit pa stroke, kahit pa ano man yan, mula ulo hanggang talampakan, Lord, sa dugo, sa buto, sa laman, na karamdaman, sa balat. Nawa, gamitin mo po yan, Panginoon, para, Lord, ang nais ko po, Lord, ay talagang makakilala sila sa iyo, tanggapin ka po bilang Panginoon tagapagligtas ng lubusan, at magkaroon talaga sila ng malalim na relasyon, pananampalataya sa iyo. Kaya, Lord, please, gamitin mo po yung tubig na yan para maganap ang mga bagay na yan, yung malalim na relasyon sa iyo. At yung kapayapaan, Lord, kapanatagan, maranasan nila, Panginoon, na tanging Ikaw lang na kapagkakaloob. Yung mga problema nila, Lord, mga kagipitan nila, dalangin ko po, Lord, lalo sa financial. Lord, kung kinakailangan maghimala ka po, para lalo tumatag ang kanilang pananampalataya. Padama mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong concern, yung iyong malasakit sa kanila, ang iyong pagmamahal. Lord, please, Ama, inaangkin po namin ang mga sandaling ito. Iniuunat mo nga ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya at habag, ang iyong pagpapala sa kanilang lahat. At tinatanggap nila naman ngayon ang lahat ng ito. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoong Yesus, huwag na kayong mag-alinlangan, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Just receive. Just receive the blessings. Inilaan po ng Panginoon yan para sa ating lahat. Inalaan po ng Panginoon yan, yung kagalingan, yung mga blessing na yan, tinatanggap nyo ngayon. Angkinin nyo po, huwag kayong mag-aalilangan. Magpasalamat na po kayo. Kahit sa puso lamang, magpasalamat na po kayo. Mas maganda yung sa puso na sinasabi nyo ng tao sa puso na, Lord, thank you. Thank you for loving me. Thank you for blessing me. Thank you for healing me. Yun lang. Yan ang gusto ng Panginoon. Isang simpleng pananampalataya, isang pananampalataya na talaga nakaugnay sa Kanya. Salamat po, Ama. Salamat po sa lahat ng ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen at Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Mga kapatid, sa sandaling ito, muli, hinihiling ko po sa inyo, please, i-share nyo po ito. Kung hindi nyo feel ang mag-subscribe, okay lang. Basta i-share nyo po lang. I-share nyo lang po. Alang-alang doon sa iba naman. Mga kapatid, magmalasakit po tayo para sa iba. Amen po ba? At kung loloobin ng Panginoon, sa next, sa next Wednesday, mga kapatid, MWF lagi po tayo, 7:30. Ay, maghingi nga pala ako ng comments sa inyo. Kung ano ang gusto nyong times, alin ang mas preferred nyo, yung 7:30 p.m. or 8 p.m. or 8:30 p.m. Paki-ano lang po para mabasa ko, Para mabasa ko, para titingnan ko kung kanino ang mas marami na gusto ay kung anong oras. Amen po? Okay? Marami pong salamat, mga kapatid. At sa susunod po ulit, sa loobin ng Diyos. God bless po, mga kapatid.